Umiling na lamang ako, napilit ang ngiti, sapagkat nagtataka na talaga ako at naguguluhan sa mga nangyayari ngayon sa akin. Nagpaalam na lamang ako dito at nagwika na mag-ingat ito. Kumaway pa ito sa akin. Tumalikod na ako, Miss Jai, upang pumasok sa aming tarangkahan. Nilingon ko ulit ang tricycle na sinakyan ko. Namataan ko ang kakaibang itsura ni Ann, na matalas ang pagkakatingin niya sa akin. Ngumiti ito, iniba ang reaksyon na makitang lumingon ako. Bigla akong natakot sa mga oras na iyon, kaya pinagpatuloy ko ang pagpasok sa aming bahay. Dire-diretso akong pumasok sa kwarto at nahiga sa papag. Parang pakiramdam ko, Miss Jai, pagod na pagod ako. Nakatingin lang ako ng matagal sa aming kisame, nakatulala doon, at inaalala ang mga naganap. Nang biglang pumasok ang aking ina, pinagalitan ako nito. Nito, kanina ka pa namin tinatawag para kumain, at hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapagbihis ng damit mo? Paggalit nitong sita sa akin, napamaangat na pakunot ang noo ko. Ilang oras na ba ako nakatulala? Isip-isip ko. Sige po, lalabas na po ako, sabi ko na lang sa aking ina. Nang matapos na kami sa aming hapunan, Miss Jai, nasa may lababo na ako na naglalagay ng mga plato na aking hinugasan sa aming lagayan. Nang biglang may malakas na lagabog ang narinig naming lahat sa aming bubungan. Lahat kami ay iisang reaksyon na tumingala sa bubong. Ang mga kapatid ko ay nasa maliit naming sala, gumagawa ng kanilang takdang aralin, habang ang tatay ko ay nakaupo na nagpapahinga. Ang nanay ko naman ay kadadaan lang sa aking harapan nang napahinto ito na marinig ang malakas na lagabog sa bubungan. Nagwika ang aking ama, "Aba, may bisita ata tayo." Kasabay noon ang mga yabag na waribay nadidiinan ang yero dahil sa may naglalakad dito. Umiingit kasi iyon. Nakatingala pa rin kaming lahat at nagsabi ang aking ina na, "Bakit naman tayo bibistahin yan? Wala namang buntis sa atin dito." Na ikinalaki ko ng mata. Buntis? Sa isipan ko. Doon ko napagtanto na halos magdadalawang buwan na pala akong hindi dinadatnan. Di ba, Miss Jai? Ang lahat ng nagbubuntis, meron morning sickness. Ngunit ako, wala naman akong nararamdamang ganon. Nakakunot na lumingon sa akin ang aking ina. Nawari bang nagtatanong ito kung buntis ako? Bigla namang sumigaw ang aking ama. "Umalis ka dyan! O ayaw mo labasin kita at magpang-abot tayo. Alam ko kung saan ka nakatirang impacto ka." Anito na tumayo at kinuhang itak na nakasuksok sa aming dingding. Nagmumura na ito. Nahintatakutan naman ang aking mga kapatid at nagsitayuan at yumakap sa aming ina. Rinig naming umaangil ang nilalang na iyon. Nakakatakot, sapagkat ngayon lang ako nakarinig ng ganon. Maya-maya pa ay naglagit-gitan ulit ang aming bubong. Wari mo ay may naglalakad doon. Hanggang sa marinig namin ang pagtawag ng ilang kalalakihan sa labas ng aming bahay. Ito yung mga kumpare ng aking mga magulang. Nakapit-bahay namin. Dahil sa boses ng mga ito na aking nakilala. Hindi naman po malayo ang mga kapitbahay namin, Miss Jai. Di tulad sa ibang baryo, sa katunayan ay sa tapat lamang ng kalsada ay andun na ang kapitbahay namin at sa gilid ng aming bahay. May distansya lamang po na hindi naman kalayuan talaga. Sumilip muna ang aking ama sa aming bintana na malapit lamang sa aming pinto bago ito lumabas. Nang bigla akong nakaramdaman ng sakit sa aking puson. Napalingon sa akin ang aking ina hanggang nawalan na ako ng malay. Alam kong nasa sarili kong kwarto na po ako at alam kong nasa tabi ko ang aking ina kahit pa nga hindi ako nagmulat ng mga mata. At naulinigan ko na may kausap ang aking ama. Sa boses ng kausap nito, mukha ito matanda na. Hindi ko nauunawaan ang mga sinasabi nila, hindi dahil sa hindi ko po naririnig. Para po bang hindi iyon rumirehistro sa aking utak. Narinig ko na lang na nagsalita ang aking ina.
Matulog ka na lang, hating gabi na rin naman. Nito sa akin. Ramdam pala nito na naalimpungatan ako. Sinunod ko ang aking ina sapagkat nakakaramdam po talaga ako ng pagkaantok. Huli kong naulinigan ay nagpaalam na ang hindi pamilyar na tao sa aking ama na siya raw ay uuwi na. Magalang naman itong tinugon ng aking ama. Nais ng aking ama na ihatid ito. Tinanggihan iyon ng matanda. Tuloy-tuloy na akong nakatulog. Kinabukasan ng pagdilat ko, wari ba'y nakalimutan ko na ang nangyari kagabi. Sabado naman ang araw na iyon. Normal lang akong lumabas ng aking kwarto. Nabunggaran ko ang mga magulang ko na nakaupo sa di kalakihan naming sala. Sinabihan ako ng mga ito na kumain muna at sinunod ko nga. Matapos akong magayos ng sarili. Tapos na pala ang mga itong kumain ng agahan. Ang mga kapatid ko nga nasa labas na at nakikipaglaro sa mga kaibigan ng mga ito. Naglinis naman ako ng kusina na makatapos mag-agahan. Doon ay tinawag ako ng aking mga magulang na umupo sa tabi nila. Tinanong nila ako tungkol sa nangyari kagabi na agad namang rumihistro sa aking balintataw. Nagkwento din ako ng naranasan ko habang papauwi ako dito sa bahay namin. Nakita ko ang pag-aalala ng mga ito. Ngunit bigla akong tinanong ng aking ama. Alam mo ba kung bakit nagpakita sa iyo ang nilalang na iyon? Anito sa mababang tono. Humarap naman sa akin ang aking ina at nagwika na, Anak, buntis ka. Naikinalaki ng aking mga mata. Wala talaga akong alam, Miss Jai. Hindi dahil sa hindi ko ito ginawa, kundi dahil wala akong naramdaman. Ang alam ko, pag nagbubuntis ka, ay may nararamdaman kang pagsusuka tuwing gigising ka sa umaga. Yun talaga ang pagkakaalam ko, Miss Jai. At wala rin naman akong nararamdamang kakaiba sa aking katawan, maliban na lang sa pagdelay ng aking buwanang dalaw. Napaiyak ako at humingi ng paumanhin sa aking mga magulang. Laking pasalamat ko at maunawain ang mga ito. Agad tinanggap ng mga ito ang kalagayan ko. Anila, nariyan na yan. Ang magandang gawin ay makilala nila ang aking nobyo. Akala pa nga nila ay niloko lamang ako ng aking nobyo. Kaya sinabi ko na papapuntahin ko ito dito. Nahihiya ako sa mga magulang ko ng mga oras na iyon, Miss Jai. Matagal lang gusto ng aking nobyo ang pumunta sa aming bahay. Ngunit ako lamang po ang sumasaway sa kadahilan ng ayaw ko mag-alala ang mga magulang ko. Doon ko nalaman na buntis ako dahil sa bumisita sa amin. Nakakaibang nilalang kagabi, Miss Jai. Lumipas ang ilang araw, Miss Jai, ay maayos naman ang pagtanggap ng aking mga magulang sa aking nobyo. Doon na rin po muna ito tumira sa amin dahil yun po ang kagustuhan ng aking ama. Sa mga lumipas na araw ay hindi ko po nakita si Ann pagtapos na mangyari ang mga bagay na iyon sa akin. Hindi ko na rin po iyon napansin. Pansamantala dahil sa labis na umaapaw na kaligayahan sa aking dibdib. Hanggang isang gabi po, naalimpungatan po ako nang may marinig akong pagtawag sa aking pangalan. Boses po iyon ni Ann, Miss Jai. Tinatawag ako neto sa labas ng aming bahay. Hindi po ako maaaring magkamali. Boses iyon ni Ann. Tumayo po ako at naglakad palabas ng aking kwarto. Nabunggaran ko ang aking ama na nakaupo sa sala namin at sinenyasan ako na huwag maingay. Biglang kumulob ang takot sa akin, Miss Jai, sapagkat kilala ko ang ama ko. Pag ganun ang kinikilos nito, ibig sabihin may panganib sa paligid. Patay ang ilaw sa sala. Bukas ang ilaw sa kwarto namin. Bahagya akong nagulat nang may humawak sa aking balikat at nanlaki ang mata na nilingon ito. Ang aking nobyo pala na nakatingin din ito sa aking ama kaya hindi gumagawa ng ingay. Kinuha ni tatay ang kanyang itak. Lumabas naman ang aking ina sa kabilang kwarto nang nauliningan niya ang boses sa labas na tinatawag ako. May dala itong bestidang kulay itim at walang ingay na nagtungo sa kusina at kumuha ng 2 luya na ibinulsa sa aking bestida. Sinisilip ng aking ama ang nasa labas. Kaya napasilip na rin ang aking nobyo at napaatras pa ito nang makita ang nasa labas. Bulalas nito ang pangalang Glenda.
Napalingon ang ama ko na katabi lamang nito. Hindi ito makapasok sa aming bakuran sa kadahilanan na itinayo ng aking ama mga walis tingting kada sulok ng aming bakuran at anito ay nagsaboy siya ng asin sa bubungan namin. Natatakot ako sa mga oras na ito, Miss Jai. Ngunit lakas loob ko pong sinilip ang nasa labas. At kita ko nga po doon si Ana nakatayo at parang ang bilis ng paghinga nito. Matalas ang pagkakatingin nito sa akin na ikinatakot ko. Umatras at umalis ako sa bintana at tumabi sa aking ina na nakaupo sa aming sala. Dinig namin bigla itong nagsisisigaw ng malakas. Nawari ba ay nasasaktan ito at narinig na lang namin ang kaguluhan sa labas. Sigawan ng mga kalalakihan ang aking narinig. Agad naman lumabas ang aking ama na may hawak na itak. Inaabangan pala ito ng mga kapitbahay namin dahil tiyak daw nila na babalik ito. Nahampas daw ito ng ilang beses ng buntot pagi ng kapitbahay namin at nataga daw ito ng isa pa. Ngunit mabilis daw ang kilos nito at nakatakas pa daw ito na animo malaking aso at nawala sa kadiliman. Anila, hindi na raw makakabalik iyon sa tinamo niyang sugat. Matagal daw iyon makakabalik kung makakabalik pa raw. Dahil sa tinamo daw nito, mahirap na raw iyon makaligtas. Nang matapos na ang kaguluhan, pumasok na ang aking ama sa bahay. Andun pa rin kami sa sala nakaupo. Umupo rin nito at tinanong ang aking nobyo. Mukhang kilala mo ang nilalang na iyon. Nito sa aking nobyo. Nagkwento naman ang aking nobyo. Ito raw, si Glenda, ang dati niyang katsintahan. 2 taon na ang nakakaraan. Sinusundan daw siya nito sa kadahilanan gusto nitong maghiganti sa kanya sapagkat iniwan na lang niya ito basta. Iniwan daw niya ito dahil may kumausap sa kanya na iwasan ito sapagkat mapanganib at nababalita ang aswang ito sa kanilang nayon. Mula daw noon hindi na siya dito nagpakita at nag-ibang bayan na siya. Dala ng kabataan ay natakot siya at hindi naman daw sila nagtagal ng relasyon. Kahit ako, Miss Jai, ay nagsalita din. Sinabi ko na ang pangalan nito at doon siya nag-aaral sa aming paaralan at kaibigan ko ito. Doon napagtagni-tagni namin kung bakit lumapit at nakipagkaibigan sa akin si Ann. Kaya pala, alam niya ang bahay namin kahit hindi ko pa siya naisama dito. At kaya pala, minsan ay nahuhuli ko itong nakatingin sa akin ng nakakakilabot. Mula noon, Miss Jai, naging maayos naman ang simple naming buhay. Dito pa rin po kami nakatira. At bago ko ipanganak ang aking panganay, ay nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral. At nalaman ko po na hindi pala estudyante si Ann sa aming paaralan. Wala na pong Ann na nagpapakita at gumagambala sa amin. Magpahanggang sa ngayon. Dito ko na po tatapusin ang kakaiba kong karanasan sa buhay ko, Miss Jai. Marami pong salamat sa pag-ere ng aking kwento. Ako po, si Nairine. Mapagpalang araw sa inyo, mga ka-Jai. Nais ko po magpasalamat sa pakikinig ng istorya ni Nairine. Nais ko po sanang hingin ang inyong suporta sa pamamagitan ng follow, share, and like para po sa maliit nating channel. Maraming salamat po sa pakikinig.